Spokes Hour. Kaya lang, alam mo, namin mga balita kahapon, nataranta na naman tayo at maraming mga kinausap. So ngayon lang tayo mag-i-Spokes Hour. Pero ano po ang ating Spokes Hour ngayon? Abay, hindi pa rin po humuhupa ang kontrobersiya sa fill in the blanks na bicameral conference report ng 2025 budget. Now, alam ko ito na yung naging topic natin nung huli nating Spokes Hour, pero syempre ngayon pag-usapan natin kung ano mga naging kasagutan ng administrasyon. Unang-una na nga dyan, ang sumagot ay si Executive Secretary Bersamin. Ang pinag-uusapan ay bicameral conference report ng Kongreso. Bakit sasagot ang Executive Secretary? Dapat ang sumagot dyan ay mga membro ng BICAM committee ng Kongreso noong 2025 budget. Pangalawa, bukod pa dun sa dapat sumagot dyan ay yung mga membro ng bicameral conference committee, abay ang sinagot nga ni ES Bersamin ay inisa-isa daw nila ang probisyon ng General Appropriation Act. Alam niyo po kasi, dalawa talagang dokumento yan. Yung BICAM report, ito yung dokumento na pipirmahan ng mga kongresista at senador na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Ano yung Bicameral Conference Committee? Matapos kasi pakinggan at dinggin ng parehong kapulungan ang budget para sa 2025, may mga nagkakaiba-ibang provision yan. Diyan sila magmi-meeting ngayon sa BICAM at ang kanilang pakay dyan ay para ma-reconcile at mapag-isa yung iba't ibang provision ng budget na naaprubahan ng kaparehong kapulungan ng Kongreso. Patapos po niyan, pag na-reconcile na nila, pipirmahan nila ngayon yung BICAM report para yan ang magiging basihan ng pinal na GAA. Ang problema po, doon sa pinirmahang BICAM at ngayon dalawang kongresista na nagsasalita, si Congressman Ungab at saka itong si Kabataan Party List, nagpapakita talaga na may mga blanco doon sa bicameral conference report. Bagamat hindi ko maintindihan talaga kung bakit ang laki-laki ng mga budget ng mga senatong at ang congressman ay sila ay pumirma pa rin na alam nilang may mga blanco. Samantalang alam naman nila na yung bicameral conference report na yun ang magiging basihan ng pinal na General Appropriation Act. Si Mangga Aimee rin umamin na talaga namang dalawang dokumento yan na siya mismo hindi pumirma noong BICAM report kasi nga may mga blanco. Tapos yung GAA, yan daw yung ayos na ng Kongreso. Pero ang tanong, paano aayusin ng Kongreso samantalang yung GAA dapat nakabase doon sa BICAM conference report? Kasi yun yung pinag-isang bersyon ng budget na galing sa Kamara at galing sa Senado. Sino ngayon nag-fill in the blanks dyan? Well, ang duda ng marami, baka Malacanang na nga nag-fill in the blanks dyan kasi Malacanang nga sumagot tungkol dun sa blanco. Samantalang wala namang puder ang Malacanang dyan dahil yan ay batas. Dapat Kongreso talaga. Baka naman pinaubayan nila sa executive o sa presidente pag-fill in the blanks. Hindi natin alam. Kasi hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino talaga nag-fill in the blanks. Pero ang mga nagpapatunay na talaga may fill in the blanks, Senator Amy Marcos, Congressman Ungab, at saka itong Congressman Manuel Ataya ng Kabataan Party List. So meron talagang dokumento na linagdaan ng mga congressmen at mga senatong na conference committee report ng 2025 budget na merong mga blanco. So ano mga implication nito? Well, na-discuss na yan ni Presidente Duterte. Wala dapat batas, lalong-lalo na ang budget na batas na may mga blanco na iniiwan sa mga taong hindi natin alam kung sino mag-fill in the blanks. Of course, alam na natin ang sinabi ni Inday Sara na dito sa ating bayan, ang budget, dalawa lang nasusunod. Si Speaker at saka ang Committee Chairman ng Appropriations, si Aina Ko. So ang tanong, yung dalawang bang yun ang talagang hinayaan ng mga kongresista at ng mga senatong na mag-fill in the blanks. Bagamat itong fill in the blanks tinatanggi ng dalawang senador, Pero siyempre tatanggi nila yan dahil yan ay talagang kapabayaan sa katungkulan na pirma lang sila ng pirma ng dokumento na hindi man lang tinignan kung talagang ang pinipirmahan nila ay kompletong dokumento. So ngayon, ang talagang issue, sino ngayon ang nag-fill in the blanks at walang makasagot? Ang sabi lang ni Mangga Aimee, baka Kongreso na nag-ayos niyan. Kongreso? Sino sa Kongreso? Hindi po pwede yung mga BICAM members kasi nga ang pinirmahan nila ay blanco. At saka matapos yung pagpupulong
kung saan sila lumagda ng BICAM report, naghiwa-hiwalay na sila. So, sino ngayon ang nag-fill up dyan? Yan ngayon ang tanong ng taong bayan at yan ngayon ang talagang misteryo na dapat masagot. O nga pala, meron ba mga krimen na commit nung pumirma sila ng mga dokumento na blanco? Well, unang-una, kung sino man ang nag-fill in the blanks, yan ay falsification of legislative documents. Kasi yung krimen na yan ay meron talagang panukalang batas na ginawa ang Kongreso, meron talagang nagbago at walang otoridad yung nagbago. Saan ang falsification? Yung fill in the blanks. Kasi ang pinirmahan talaga ng BICAM may mga blanco. Sino ka para maglagay ng mga blanco? Kasi alam mo, kung hindi nila ginalaw yan at iniwan nilang blanco, pwede talagang ma-line item veto ng presidente yan. Kasi kaya nga may line item veto, kakaiba yan dahil pwede ka lang mag-line item veto kapag sa national budget. Kasi line by line, yan yung paano gagastusin ng mga departamento ang kabanang bayan, no? So pag nakita ng executive na may mga blanco dun sa GAA, i-veto nila yan kasi bawal yan. So, meron talagang liable for falsification. Ang tanong nga, sino? Bukod pa dyan, ang tingin ko yung lahat ng miyembro ng BICAM dahil sila ay pumirma doon sa incomplete na BICAM report, except na lang hindi lumagda kasi nga ayaw nila lagdaan dahil hindi kompleto, liable din for dereliction of duty, kapabayaan. Alam niyo po, obligasyon nila yan na matapos ang BICAM na masusunod kung anong napagkasunduan. Ako naman hindi mapaniwala na meron silang napagkasunduan na iiwan ng ilang item ng budget na blanco. Siyempre, dahil alam naman natin ang philosophy behind yung no taxation without representation, dapat kada kusing ng bayan na gagastusin ng gobyerno ay may basbas ng ating representante. Paano mo sasabihin na bigyan ng basbas yung paggastos ng mga halaga na doon sa BICAM report ay blanco? So sa akin, kapabayaang matindi po yan na dapat naman maparusahan yung mga miyembro ng BICAM committee report. Pero kakaiba talaga, no? Ang gusto ko pang itakil dito is yung response nga ng gobyerno. Ang response ng gobyerno ay talagang inatupag nila na sabihin na hindi, kumpleto ang GAA. Linilin lang nila ang taong bayan na iba talaga ang GAA doon sa BICAM report. Dapat yan, sabihin na lang ni Bersamin, abay, ang tanungin nyo, ang Kongreso, dahil kami naman, pinadalhan na lang kami ng final GAA. At yun ang pinag-aralan namin. So ang tanong talaga is, bakit kasi sumagot ka agad itong si Bersamin? Ngayon, ang duda ng lahat, dahil meron naman tayong mga presumptions in law, kasi for instance, sa kaso ng falsification, kung sino yung nakinabang sa falsification, siya yung presumed na gumawa ng falsification. So sino ba nakinabang dito doon sa fill in the blanks? Tignan na lang natin kung sinong kikita. At alam naman natin na halos lahat talaga ng paggastos ng kabanang bayan, may porsyento ang mga mambabatas. Yan ang malungkot na katotohanan sa ating bayan. So, dalawang possible crimes, yung falsification of legislative document para dun sa nag-fill in the blank at saka dereliction of duty para dun sa mga pumirma ng BICAM na mayroong mga blanco. So far, alam ko pa lang na hindi pumirma dahil sinabi niya hindi siya talaga pumirma ay itong si Senator Amy Marcos, pero ako'y nagkakamali. Titignan pa natin kung sino pa talaga ang nakapirma dyan sa BICAM na yan. Pero dapat ba magalit talaga ang taong bayan? Well, palpak na nga yung budget na yan, tinanggal ang PhilHealth, tinanggal ang budget para sa computers ng mga estudyante natin, dinoble ang budget ng Kamara, linagyan ng AKAP. The least they can do is kumpletuhin nila yung batas. Pero hindi pa pala sapat yung napakadaming biyernes na ibinigay nila sa kanilang sarili. Bukod dyan, meron pa silang mga dagdag na hindi natin alam kung gaanong kalaki ang dinagdag kasi yun yung mga figura na lumalabas dun sa mga items na blanco. At karamihan ay dyan nga sa Department of Agriculture na tad-tad din ang korupsyon. Di ba nga, nung bata ako aktivista, isa ako dun sa nagsiwalap ng swine scam. Ito yung mga pera na ibinigay para pambili ng mga baboy sa mga maliliit na mga magsasaka na hindi naman nakarating doon sa mga maliliit na magsasaka. Diyan din sa DA yung skandalo ng fertilizer scam na ang binigay nila ay pataba na tubig na para sa dapo, hindi naman para sa
palay. So alam natin na graph free din yung budget ng DA at hindi ako nagtataka na yung mga nakita kong may mga blanco ay nasa budget ng Department of Agriculture kasi yan ay pagkakapirahan pa rin ng mga korap sa ating gobyerno. Well, ang inaasahan lang natin ay sana naman ang ating ombudsman, may kapangyarihan siya sa ating saligang batas na mag-conduct ng motu proprio investigation. Dahil talagang tuluyang mawawala ang tiwala ng ating mga taong bayan sa Kongreso mismo bilang isang institusyon kung walang